So, yun lang mga par, no? May-share natin yung saloobin natin. Nakikisimpatya tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? Nalulungkot tayo. Pero, ganun pa man mga par, no? Patuloy tayong umaasa na sana maging maayos pagdating ng panahon. So, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Yun, good morning mga par. Yun mga par, ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? No? So, hindi natin maiwasan na mag-comment, no? Or talaga manood patungkol doon sa mga balita doon sa atin sa Pilipinas mga par. So, ayun lang. Alam ko sasabihin na iba, bakit pa tayo nag-ano sa Pilipinas, no? Na nandito naman tayo. Pero kasi mga par, no, mahal natin ang Pilipinas mga par, no? At nalulungkot tayo na sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin mga par, no? And yun, matagal nga tayong nangangarap din na sana umunlad yung bansa natin, no, para yung mga susunod na henerasyon mga par, no, hindi na kailangang umalis, mag-stay na lang sa bansa natin, may magandang trabaho, magandang sweldo, no. And yun, tulad ko nga mga par, no, na isa ring OFW, no, matagal din tayong lumalabas ng bansa at isa sa dahilan mga par na kung bakit tayo lumalabas is talagang ano mga par, no, para sa pamilya natin, para gumanda ang buhay kasi mahirap ang trabaho doon sa atin mga par, no. Kung meron man mababang sweldo, no, aminin natin sa totoo lang, kaya maraming mga kababayan natin na lumalabas ang bansa mga par, no. Kahit sa bansa may mga Pilipino na nakikipagsapalaran mga par, no. Tulad namin noon, no, na OFW ako sa Consiman, nakikipagsapalaran ako taon-taon mga par, no, kasi every year kami sumasampa din. And sa haba din ng aming kontrata, no. Kaya yun, lagi kaming wala sa Pilipinas. Ang isa sa yun, tinapangarap nga namin na sana dumating yung panahon na maging maayos yung bansa natin. Pero sa ngayon mga par, parang palala ng palala, no. At sa pangyayaring sa kasalukuyan ngayon mga par, no, dahil nga doon sa korupsyon na yan. And talagang napakalaking pera pa lang ano talaga mga par, no, ang involved. And talagang yun, sila lang yung mayaman mga par, no.
Ang pinaka bottom line yan, yung kawawa yung mga kababayan natin, tayo, no? Na talaga namang nagtatrabaho ng talagang halos buong buhay na natin talaga yata tayo magtatrabaho, no? And yan, sabihin na natin wag nating iasa sa gobyerno mga parno, pero siyempre nag-uumpisa yan sa government natin, sa bansa natin ng pagkamaunlad, no? Kasi tulad ng mga bansang tulad dito mga parno sa Canada, hindi man sabihin natin hindi man perfect mga par, no? Pero tignan niyo naman yung nila rito, no? Katulad ng healthcare nila yun, libre nga mga par pag nagkasakit ka rito, mga major operation, wala kang mabayaran sa panganganak, wala kang mabayaran mga par, no? Libre lahat yun. Sabihin na natin nagbabayad din ng tax, oo, pero para sa akin okay lang yun kasi pagdating naman ng kailangan mo, no? Magagamit mo siya and wala kang babayaran. Hindi ka tulad sa Pilipinas na kahit yun, baka ipon ka nga ng konti, once na magkasakit ka naman mga paray, ubos yun. Saglit lang yun ubusin, lalo pagka medyo maluba yung karamdaman mo mga par. So yun yung pinagkaiba, no? And syempre yung mga mga bata rito, meron silang yun nga, mga suporta sa gobyerno, although meron din naman sa atin, pero napakaliit mga parno. So dito sa kanila maganda mga par, kaya isa yan sa dahilan din na kung bakit pumunta kami rito mga parno at nakikipagsapalaran din. Kaya ayun, so balik tayo dun sa natin mga parno, na yun nakakalungkot lang. And yung nakaraan napanood ko mga parno, yung rally, no? Maganda yung rally para maisigaw mo yung mga pinaglalaban mo mga parno. Excuse me. Pero yung iba sumobra na rin mga par. Nanira na ng mga yung mga ari-arian ng iba, no? May mga sinunog sila, binasag sila. Kasi hindi rin maganda yon kasi ay talagang hindi na rally yung pinunta nyo. Kumbaga magkukos kayo ng kaguluhan, no? Pwede namang sumigaw ka, sigawan mo sila, magalit ka, walang problema yun. So wag lang yung mga par, yung talagang yun, nangyayari nga sa ibang bansa rin na talagang sila, no? Ay mahirap din yun. Sana maayos nila, no? Sana sa ngayon mayroon namang mga nag-iimbestiga, mayroon namang naghahanap ng katotohanan mga par, kung sino-sino talaga yung mga punot dulo niyang mga korupsyon na yan, no? May mga aligasyon na mga par, no? Pero siyempre kailangan mo niyang patunayan na talagang sila. Pero dahil nga sila ay sa ngayon ay makapangyarihan mga par na sa pwesto, ay yan, marami rin pera, ay talagang talagang mahirap na laban yun mga par, no? And yung korupsyon sa Pilipinas, nakakalungkot man aminin, pero talagang lubog na mga par. Talagang parang hirap na tayo umahon dahil sa korupsyon na yan. Isa yan sa talagang sumisira sa natin sa pag-unlad, no? So yun, kawawa lang mga par, no? Yung mga susunod na henerasyon, tayo medyo nasa kalahati na rin tayo ng edad natin, no? Ilang na lang din tayo, no? Ang natin, yung mga anak natin, mga apo natin, no? Na sana yan, pag matikman naman nila yung magandang buhay mga par, no? Magandang Pilipinas, no? Tutuusin lang mga par, no? Maganda talaga ang Pilipinas para sa akin, no? Kasi syempre doon tayo pinanganak, doon tayo lumaki. Sana matikman ng ating mga anak, no? Sana dumating ang araw na makatikim naman sila ng ginhawa ng yan, magandang Pilipinas nga mga par, na maging maayos sana ang lahat. So yun, dasal pa rin natin na sana maging maayos, and sana mapanagot mga par kung sino man yung mga talagang ugat ng korupsyon na ito mga par, no? Sana magtuloy-tuloy, no? And mapanagot sila, may balik sana yung pera,
no, ng taong bayan para maibigay na lang o maibigay yung pera na yon mga par, no, sa ibang mga departamento na nangangailangan ng pera, no. Maraming naghihirap talaga sa atin, no. So, yun, yung punot dulo lang mga par, nakakalungkot kasi yun, mga mamamayan ng tayong mga mamamayang Pilipino talagang kawawa, no? Kasi tayo ay talaga naghihirap. Sila mga par, kahit na nililitis, nakahiga sa pera yan sila, maraming pera. Kaya hanggang sa anak-anakan nila, apo pa sa apo nila siguro, hindi pa maubos yung pera na yun mga par. So, yun lang mga par, no? May share natin yung saloobin natin. Nakikisimpatya tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, no? Nalulungkot tayo. Pero ganun pa man mga par, patuloy tayo umaasa na sana maging maayos pagdating ng panahon para na rin sa mga next generation ng mga Pilipino, no. So yan na mga par, no. Maraming salamat, no. Gusto ko lang i-shoutout din si Ate Wanel and Kuya Roland, no. And yung aking team mafia sa Toronto, Jan Sibog, Irene, Ayan Pineda, Ate Susan Moreno, and syempre si Ate Susan Mendoza, shout out. Lagi po yung nanonood din sa atin, no? Maraming salamat po. Pati kay Kuya Puto Mendoza, no? Maraming salamat. And yun, sa lahat po ng lagi nakasuporta sa ating vlog, no? Kahit ganito lang muna, no? Nagpapasalamat po ako. Kapalaking tulong din po sa amin ang inyong panonood and pagla-like po ng aking mga videos, no. Ayun, maraming salamat mga par. Pero dito ko muna tatapos ang aking vlog, no. Maraming salamat ulit. To God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye.